Anong oras na? It's Filipino time! Kamusta mga bata? Tara, pasok kayo sa ating silid-aralang virtual. Isang magandang bati sa inyo. Ako nga pala si Teacher Leia, ang inyong guro sa asinaturang Filipino ika-4. Mahilig ka bang makinig at magbasa ng mga kwento? Ano-ano na ang mga kwentong nabasa mo? Alam mo ba ang iba't ibang bahagi ng kwento? Sa leksyon na ito, matututunan mo ang mga elemento ng kwento upang mas lalo mo pang maintindihan at kagiliwan ang pagbabasa ng iba't ibang uri ng kwento. Sa aralin na ito ay inaasahang makakamit mo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, natutukoy ang mga elemento ng kwento, tauhan, tagpuan at banghay. Pangalawa, nasasagot ang mga tanong sa nabasang kwento. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Natatandaan mo pa ba kung ano ang pangalan? Tama! Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok at pangyayari. Kumuha ng isang pirasong papel. Tukuyin ang mga pangalang ginamit sa loob ng talata. Tukuyin kung ito'y tao, bagay, puok, hayop o pangyayari. Isulat ang sagot sa inyong papel. Napakasaya ng aming karanasan sa bukid. Isinama ako ni Itay. Kami ay nagtanim ng talong, kamatis at kalabasa. Naligo din ako sa batis bago kami umuwi. Sa aming pag-uwi, nadaanan namin ang pinsan kong si Lino. Naglaro kami sandali at uminom ng buko. Binigyan niya rin ako ng alagaang pusa. Ang saya ng buhay probinsya. Ano-ano ang mga pangalang nabanggit sa talata? Magaling mga bata! Ngayong alam mo na ang pagtukoy sa pangalan, hindi na magiging mahirap sa iyo na kilalanin ang elemento ng kwento. Makinig ng mabuti sa babasahin kong kwento na may pamagat na pamana. Ito ay isinulat ni Che Cortez. Pamana, isinulat ni Che Cortez. Naghahalongkat si Nurin sa lumang aparador ng kanyang lola nang bigla niyang nakita ang isang pulang bestida na may disenyong bulaklaking. Sinukat niya ito at humarap sa salamin. Saktong-sakto ang sukat nito sa kanya, kaya't nagpasta siyang lumabas upang ipakita ito sa iba. Nagtungo siya sa kanilang kapitbahay na si Aling Turing at tinanong ito. Magandang umaga, Aling Turing. Kamusta po ang aking kasuotan? Naku, Ineng, napakaganda mo. Pero mas gaganda ka pa kung lalagyan natin ng malaking pulsaras ang iyong kamay. Nagpunta naman si Nurin sa tindahan ni Mang Isko. Kamusta po kayo, Mang Isko? Ano pong masasabi mo sa itsura ko? Tanong ni Nurin sabay ikot. Napakaganda mo, Ineng. At mas lalo ka pang gaganda kung lalagyan natin ng malaking laso ang iyong buhok, sabi ni Mang Isko. Nagtungo naman si Nurin sa bahay ng kanyang tiya. Tita Carla, tingnan po ang aking suot. Bakit po ba? Tanong ni Nurin. Oo naman, mas lalo ka pang gaganda kapag sinuot mo itong birding sapatos, sagot ng kanyang tita. Habang papauwi na si Nurin sa kanilang bahay, napadaan siya sa parlor ni Aling Susan, isang manikurista. Nurin, ikaw pala! Saad nito. Naku! Mas lalo kang gaganda kung may pakpak sa likod mo at magmumukha kang anghel, sabi ni Aling Susan.
pa rin po sa aking kasuotan? Tanong ni Nurin. Napangiti ang ina at isa-isang inalis ang mga palamuting nakasabit sa anak. Nurin, anak, hindi mo na kailangan ng maraming bagay sa iyong katawan upang maging maganda. Mas mahalaga ang pagiging simple. Alam mo ba na ang damit na yan ang pinakapaboritong suotin ng iyong lola? Halika, may ibibigay ako sa iyo. Ang sabi ni Aling Marta papasok sa kanyang kwarto. Aba, napakaganda naman yan, ina. Sabi ni Nurin habang isinusuot ng ina ang kwintas na may palawit na hugis puso sa kanya. Ingatan mo ang kwintas na ito pagkat pamana pa ito sa akin ng iyong lola. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, saan nakuha ni Nurin ang pulang bestida? Pangalawa, sino-sino ang mga naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin? Tatlo, naging masaya ba si Nurin sa kanyang itsura? Bakit? Pang-apat, ano ang ipinayo ng ina kay Nurin? At panglima, ano ang natanggap na pamana ni Nurin sa kanyang ina? Nagustuhan niya ba ito? Ngayon, palawakin na natin ang iyong kaalaman tungkol sa elemento ng kwento. Tara, simulan na natin ang talakayan. Mula sa ating kwentong binasa, sagutin at pag-usapan natin ang mga sumusunod. Tungkol saan ang kwento? Tama, tungkol sa pamanang kwintas at bestida. Ano pa? Pwede ding tungkol sa pulang bestida ng lola ni Nurin. Sino-sino ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin? Aling Turing na nagbigay ng pulseras. Mang Isko naglagay ng laso sa kanyang buhok. Tita Kayla nagbigay ng birding sapatos. Aling Susan na nagbigay ng pakpak. Aling Martha nagbigay ng kwintas. Tama, sila ang mga nakausap at nagbigay ng palamuti kay Nurin. Sila ang tinatawag na mga tauhan. Saan niya natanggap ang mga palamuting ibinigay sa kanya? Tama, sa bahay ni Aling Turing, pulseras yung ibinigay. Sa tindahan ni Mang Isko, laso yung ibinigay. Bahay ng kanyang tita Kayla, birding sapatos yung ibinigay. Sa parlor ni Aling Susan, pakpak naman ang ibinigay sa kanya. At sa kanilang bahay. Ito ang mga lugar na pinuntahan ni Nurin at kung saan niya natanggap ang mga palamuti. Tinatawag itong tagpuan. Ang mga pagbigay at pagtanggap ni Nurin sa mga palamuti sa kanyang katawan ang mga pangyayari na tinatawag na banghay. Upang lalo mo pang maunawaan ang elemento ng kwento, basahin at sagutin ang mga tanong sa bawat elemento nito. Ano nga ba ang maikling kwento? Ito ay isang uri ng pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. May mga elemento ang kwento. Una, ang tauhan. Ang tauhan ay mahalagang elemento ng maikling kwento sapagkat tumutukoy ito sa mga gumaganap sa kwento. May pangunahing tauhan ng kwento. Nagsisilbing pinakabida sa kwento at sa kanya umiikot ang kwento. Sa ating kwentong binasa,
Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Nurin. Sino-sino pa ang ibang tauhan sa kwento? Si Aling Turing, Mang Isko, Tita Kayla, Aling Susan, at si Aling Marta. Pangalawang elemento, ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar, atmosfera, at panahon kung saan naganap ang kwento. Saan pumunta si Nurin sa kwentong binasa? Sa bahay ni Aling Turing? Sa tindahan ni Mang Isko? Sa bahay ni Tita Kayla? Sa parlor ni Aling Susan? At sa kanilang bahay? Yan sila ay natawag na tagpuan. Ano naman ang banghay? Ito ay ang ating pangatlong elemento ng kwento. Ito ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Gawin ito para sa banghay. Kumuha ng isang papel at sagutan. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwentong binasa, isulat ang bilang 1 hanggang 3 sa loob ng bituin. Napadaan si Nurin sa tindahan ni Mang Isko at nilagyan siya ng malaking laso sa kanyang buhok. Nakita ni Nurin ang kaibigan ng kanyang nanay na manikurista at pinasuot sa kanya ang daladalang pakpak nito. Naghalongkat si Nurin sa aparador ng kanyang lola at nakita niya ang pulang bestida. Agad niya itong isinuot at humarap sa salamin. Sa tingin niyo mga bata, saan dito ang unang pangyayari sa kwento? Tama! Naghalongkat si Nurin sa aparador ng kanyang lola at nakita niya ang pulang bestida. Agad niya itong isinuot at humarap sa salamin. Ito ay ang simula ng ating kwento. Saan naman dito ang pangalawang nangyari sa kwento? Tama! Ang pangalawang nangyari ay ang napadaan si Nurin sa tindahan ni Mang Isko at nilagyan siya ng malaking laso sa kanyang buhok. At ang pangatlo ay nakita ni Nurin ang kaibigan ng kanyang nanay na manikurista at pinasuot sa kanya ang daladalang pakpak nito. Hanggang saan na ang iyong kaalaman at kahusayan sa pagtukoy ng elemento ng kwento? Kunin ang inyong module sa Filipino ika-4. Hanapin ang pahina 13. Basahin ang sumusunod na kwento at isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Ano ang natutuhan mo sa araling ito? Napagtagumpayan mo ang araling ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod.